Isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon meron po tayong grass cutter dito na Kawasaki TD40. Ang problema po nito palagi, lagi pong namamatay yung buya, yung spark plug. Kaya tapusin nyo po yung ating video at panuorin nyo po para po makuha nyo po yung idea or diskarte kung paano po natin ito maiiwasan. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa aking YouTube channel or napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga ina-upload na video. Ngayon mga parts, ito yung ating spark plug ng ating grass cutter. Ito yung laging problema nitong grass cutter na to. Lagi daw namamatay yung spark plug or hindi na magamit itong grass cutter na to kasi nga yung spark plug ang problema. Ngayon kaya po nagkaka-problema yung ating spark plug dahil dito. Yung ating pagkarga ng gasolina at yung ating paghalo ng langis. Sa kadahilanan po pagka po tayo sumobra ng halo ng langis, mga parts, ang mangyayari po niya, maaapektuhan po yung ating spark plug. Yung supply po kasi do sa spark plug, ang mangyayari po, hindi po masusunog ng maayos ng ating kuryente yung sobrang langis. Kaya mangyayari, mamamatay po yung ating spark plug or masisira. Ito, tatanggalin ko po. Papakita ko po sa inyo. Ayan po. Napansin nyo po yung kanyang spark plug, basa. Nababasa po siya. Dapat po hindi ganun basa, Sa kapag po, ayan, pagka po inano nyo, may tumutulo. Ibig po niyan sabihin, yung paglagay po niya ng langis, talagang hindi takal, sobra, Kaya po, itong spark plug na to, ay laging, kaya po yung spark plug ng grass cutter niya, laging palang nasisira. Kasi nga, ganito yung ginagawa niya, sobra sa langis yung kanyang inihahalo, Ang ginawa ko po dito sa spark plug na to, kaya po ganito itsura, binasag ko na po ito. Ayan, kapansin-pansin niyo po, basag na po yung loob. Ito po kasi, kaya ako po binasag para po mapaandar po natin yung grass cutter. Pero ito po, pagka po binasag po natin yung spark plug na to, hindi na po ito tatagal. Pang ano na lang po ito, kumbaga, pang taguyod na lang sa paggamit, or pangdugtong na lang, pangdugtong araw na lang to, pero hindi ito tatagal ng matagal. Kaya sabi ko po sa may-ari, pagka ganitong basag na, bumili ng bago. At yung kanyang langis na inihahalo, kinakailangan sakto lang, wag sobra. Meron pang isa mga parts. Kaya sabi ko nga po sa inyo, tapusin niyo po yung ating video, hindi lang po yun ang dahilan kung bakit po yung ating grass cutter laging namamatay yung spark plug. Ikabit ko lamang po itong ating buya. Ayan. Itong kuryente, mamaya ko na po ayusin, At dito, ito. Ayan. Dito sa ating karburador. Pagka po kasi matagal na yung ating karburador ng ating grass cutter or luma na, itong supply niya papunta doon sa spark plug, hindi na normal, tuturo ko po sa inyo. Tatanggalin ko po yung ating karburador, yung pinaka ilalim, at tuturo ko po sa inyo kung ano po yung pinagmumulan niya pagka yung ating karburador luma na, at kung bakit naapektuhan yung ating spark plug. Ayan, tanggalin ko lamang po itong dalawang tornilyo sa ilalim ng ating karburador. Ayan mga parts, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Marami pa po tayong i-upload na tutorial tungkol sa pagre-repair ng mga grass cutter. At marami din po akong i-upload na tutorial tungkol sa pagre-repair ng mga iba pa nating mga gamit sa bahay, tulad ng mga electric fan, washing machine, dryer, at ano pa man na ginagamit natin sa bahay. Kaya marami po kayong matututunan dito sa ating channel. Ngayon ito mga parts, tatanggalin ko lamang po at saan ba yung aking flat screw dito? So dito kasi sa akin siya kumisan gulo-gulo kasi nga yung mga pamihit ko, hindi ko malaman kung sa ko na ibababa. Okay, ayan.
Alisin ko po ito at ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit naninira ng spark plug yung lumang karburador. Ito po. Napapansin niyo po yung butas na to na nagaling sa ating karburador. Ayan. Pag po kasi matagal na yung ating karburador, di ba nagbabara po yung butas na to pagka po nai-stock ka ng gasolina or matagal po natin hindi ginagamit tapos bigla po natin gagamitin, siya po parang nag-o-omito or nakakahitit ng mga lumot. Ayan. So ang ginagawa po natin, sinusundot po natin ang kable, kasusundot po natin, ang nangyayari po diyan, lumuluwang po yung butas dito sa ating karburador. Pagka yung supply dito sa ating spark plug dito lalakas. Pag lumakas yung supply ng gasolina dito sa ating spark plug, ang mangyayari, mababasa yung ating buya doon sa loob. Hindi masusunog ng ating piston. Ang mangyayari niya, mamamatay po yung ating spark plug or masisira. Kasi nga dito lumalakas yung supply po niya kasi malaki na po yung butas dito. Kaya kinakailangan po pagka po luma na yung inyong karburador ng inyong grass cutter or lagi nang mahirap paandarin, ang gawin nyo po, palitan nyo na po ng karburador pagka hindi na po ito nakukuha sa linis-linis. Kasi yung mga replacement po natin na kinakabit dyan sa ating mga grass cutter, lalo na sa panahon ngayon na hindi na po siya yung pinaka-original. Ito po hindi po tumatagal ng mahabang taon pagka po replacement. Iba po kasi yung original po talaga na talagang ito po matagal po ang inaabot. So yun po yung aking mga na-experience sa pagpapalit ng mga pyesa dito sa ating mga grass cutter. Yung mga replacement hindi ganong tumatagal na mahabang taon or mahabang panahon, lalo na sa sa ating paggamit. Depende rin po kasi sa ating gamit, pagka madalang or madalas, yun. So ayan mga parts, at sana nakakuha po kayo ng idea kung bakit po yung ating grass cutter lagi pong namamatay yung ating spark plug or nasisira dahil doon sa mga bagay po na yon. At sana po sa paggamit po natin ng ating grass cutter, isipin din po natin yung ating ilalagay na langis, kung ito po ay sakto or kung ito po ay sobra, para po hindi magkaroon ng problema dun sa ating spark plug. Mga parts, hanggang sa muli, marami po salamat sa inyong panonood.